malugod kong binabati na. Mahaba-haba rin ang ating pag-ibig bilang una sa bayan ng San Diego. Kumusta ka na? Saan ka ba? Sa totoo niya, ako'y labis na lingkod sa iyong nabis. Binata, hindi ako si Padre Damaso. Hindi ko alam. Ako si Padre Salve. Wala ka respeto sa mga kaine. Sino ang nakakatiwala sa'yo? Kailangan, masinayan ko ang dakilan niya. Mahal ko ay sa itaas na pagkira ko ng pakupa, doon mo makikita ang mga kailangan, ang mga kapangyarihan, at higit sa lahat, ang mga Kastila. Mga hapaslaw pa mga Indio, mga kadiri nilalang hindi kayo nararapat na nilito. Mga Indio, kaiinis na Indio. Ako'y may panukalan. Isang linis ng tren mula Maynila hanggang Nueva Ecija. Mas maunlad, mas moderno, mas Kastila. Rinis? Asahan natin kukunin ang pundo niyan? Dapat ay kabayan na lang ang gamitin. Mas simple, mas mura. Ano po ang silbi ng ganitong proyekto kung hindi ito para sa kapakanan ng nakararami? Bakit hindi natin ituloy ang panukalan ng mga estudyanteng Pilipino? Akademya ng Wikang Kastila para sa kapwa namin. Mga estudyante, kapag natutong magsalita ang mga iyan ng Kastila, baka kami pa ang pasimulan nilang bastusin. May punto si Padre Salve. Kung marunong sila magsalita ng wika ng mga nasa kapaligiran, baka sila pa ang mag-asa. Hindi ba't mas makatarungan ang mga Pilipino ay mabigyan ng karapatang matuto ng wikang pamahalaan? Paano sila makikilahok sa pamamalakad kung sila ay binubusalan? Talagang walang mabuting lawa dito sa Pilipinas. Ganito na ba kadiri ang mga Pilipino? Kung sino Indio? Kung ako ang tatanungin, bakit hindi kanal? Kanal? Anong klaseng kanal? Isang malawak na kanal na magdurugtong sa Ilog Pasig at sa loob ng Maynila. Hindi lamang ito makatulong sa kalakalan, kundi magiging daan ng mabilisang paglalakbay. Isang proyekto ng infrastruktura na pwedeng mabukas ng kaunlaran. Maganda ang pakinggan, ngunit paano ito isa sa gawa? Sino ang magbabayad? May paraan. Gamitin ang mga bilanggo sa pilitang paggawa. Wala tayong gagastuhin. At kung tutol pa rin ang ilan, sino ba sila para tumutol kung ang bayan ay makikinabang? Abay vertikal. Mapilit natin silang maging kapag-pakinabang. Ngunit iyan ay pagsasamantala, hindi proyekto ng pagunlad yan, kundi ng paniniil. Hindi ka ba natapos sa pagkamuhi ng sambayanan? Bakit ba tayo matatakot? Malang nasala ang pagtatrabahoin natin para magbayad sila sa nilang kasalanan. Mga bilanggo. Hindi sila sapat ni Simon. Kung hindi sasapat, ay pagawain ng mga mamamayan. Pagawain ng mga matatanda, ang mga binata, at mga batang lalaki. Sa halip ng 15 araw na sa pilitang paggawa para sa pamahalaan, ay gawing 3, 4, o 5 buwan. Bawat magagawa ay pagdadalhin ng sariling kasangkapan at pagkain. Ginoong Simon, ang paraan niyan ay magiging sanhi ng himagsikan. Himagsikan? Himagsikan? Nahimagsikan ba ang mga taga-Ehipto? Nahimagsikan ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Mahihina pala kayo sa kasaysayan. Sa isang araw, may isang nangyalakad ng ay aso na nagmamasiglang sa kapana. Sa pag-ikot ng lakad, nakatagpo siya ng isang lalaki na ninalaman ang kanyang ina. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? At sino ba naman ako sa palagay mo? Isang taong ipinalaki kong dakila, isang taong ipinalalagay ng lahat. Liban sa akin, napatay na at ang tinamang kasawian na ilabis kong ipagamgam. Anong ginagawa mo rito? Dito sa ikinatatayuan niyo, ito inilibing ang aking ina. Pero ikaw
ikaw ay hindi si Simon. Anong ibig mong sabihin? Ang bangkay na sinunog namin, walang mukha. Ngunit ako ang naroon. Ngunit hindi ko lubusang maisasabi kung sino ka ba talaga. Yung bangkay na nagmamakaawa na sunugin o yung anino na tinulungan ako magtago sa katawan ng mga bangkay. Ikaw ay si Crisostomo Ibarra, ngunit sa wangis ni Simon. Nabatid mo ang isang lihim na maaaring dahilan sa aking kasawian at sisira sa aking mga balak. Dapat kitang patayin para sa aking kaligtasan at alang-alang sa dakila kong layunin. Ang aking pagparito ay walang nakababatid. Ako ay may sandata kaya wala kang magagawa. Ang kamatayan mo ay maaaring ibintang sa tulisan. Kung ako'y magiging bangta, dapat noon pa. Ngunit pinili kong manahimik dahil alam kong may dahilan ng lahat na ito. Anong alam mo? Alam mo ba ang sakit na mapagkamal ng kalaban ng simbahan? Alam mo bang kinuha nila ng babaeng mahal ko? Na ang pag-ibig ko'y nilaging kasama ng aking pangalan? Oo, dahil ako maninawalan. Si Sisa, ina ko, baliw na nilampasan ng mundo. Pareho tayong biktima. Matagal ko nang hinihintay ang araw ng paghiganti. At ngayon, kailangan ko ng kakampi. Isang tulad mo, may utak, may dahilan. At anong hinihingi mo sa akin? Tumulong ka sa akin. Palihim tayong magtatayo ng tilusan. Pasasabugin ko ang muso. Lilibahin ko ang pamahalaan. Sa pagtanak ng dugo, babahan mo ang bayan. At kung ako'y tumanggi, Hindi ako nananakot. Ngunit hindi rin ako mababago. Ito'y labanan ng liwanag at dilim basilyo. Saan ba ni kailangan? ang landas ng dugo ba ay tanging daan tungo sa liwanag? Hindi na maibabalik ang mga buhay ng aking ina at kapatid ng paghihiganti. Hayaan mo na silang maging payapa kung saan man sila naroon. May mapapala ba ako sa paghihiganti? Mapipigilang maranasan pa ito, hindi ba? Walang mga halipin kung walang papiling. Darating ang panahon gagawin nila sa iyo ang ginawa nila sa akin. Sila'y pupuot sa iyo. Binata, kahit ako'y sumumbong, ang kaibigan ng mga makapangyarihan at mga praile ay higit na pakikinggan kaysa sa iyo na isa lamang mag-aaral. Mawalang ka lang ng Ginoo, ngunit wala na akong plano na magsuplong sa iyo at sa iba sapagkat hindi ito ikabubuti sa akin. Paalam, Ginoo. Magtiyaga, maghintay. Malapit na ang araw at kagat ng dapit hapon. Ako ang magbibigay ng munting balita. Sa bahay ng Kapitan, naroong mata ng Martinez at ang Kapitan General na naglalaro ng mga malakap habang sinusunod at mga tao ay naglalaro ng billiards ng mga sinig. Hindi na ito nakakatuwa. Laging panalo na ang Kapitan General. At kami, lalo na ako, laging talo. Ay, Padre Camora, baka sadyang mas swerte lang po talaga ang Kapitan General ngayong gabi. Sadyang masuti lang talaga si Kapitan General sa paglalaro ng baraha. O Jesus, dahil ko pang ninakawan, si Jesus man ay hindi makatatagal. Kumana ka lang, Padre Camora. Nandito ko pala, Ginoong Simon. Gusto ba ninyong palitan si Padre Camora? May tataya ng general kung ano man ang kanyang nais. Ngunit kaming mga pare. Alamin mo ang mga kabaitan na hindi tulad ng diamanting maaaring magpalipat-lipat sa ibang kamay. Mga pangako na galing sa inyo ay sapat na. Ano naman ang mapapala ninyo sa mga pangako? Magandang panukal. Ano naman sa pagpapatapon at pagbabaril? Upang maiwasan ang mga kaganapan na kagaya nito, nagpalagda ako ng batas na bawal magmayari ang mga tao ng mga sandata. Wala sa tulisang mundo ang kasamaan. Nasa tulisang bayan. Natulad ninyo? Oo, katulad ko. Katulad natin lahat. Maging tapat kayo. Walang Indyong nakarinig sa atin. Ang kasamaan sa atin ay nasa parang hindi hayag ang ating pagkatlisan. Kung tayo ay magkamundo, sisikat ang isang manimning na araw sa isang pamayanan. Sa gayo'y tahimik na makapaglaro ang general. Hindi na siya gagambalain ng kanyang kalihim. Tama na mga biruan. Yamang kalating oras pa bago kumain ay harapin natin ang mga gawain.
Pinagpipili man ang mga iwan, ngunit mabigat na rin sila higit 4 na oras sa mga sa anumang klaseng bagay na pagtanggal ng trabaho, sa pagtulong sa mga tulong, at sa pagpapagawa ng karamihan ng Kastila. Sa bahay niya, nagkaroon ng isang tulong tungkol sa kanilang plano na ipaglaban ng pagpapatayo ng karamihan ng Kastila. Mga kasama, salamat at kayo'y narito. Ang layunin natin ngayon, ipaglaban at ipalimbag ang Akademya ng Wikang Kastila. Panahon na upang ang wikang ginagamit sa pamahalaan ay matutunan natin. Hindi kami dapat ituring na mababa. Kami may kakayahan. At hindi kayo nag-iisa. Bilang isang Kastila, sinusungutan ko ang likhain ito. Mayroon kayong karapatan na matuto ng wikang pamahalaan at ulan. Siyempre, ako'y siguradong papasa agad sa klase. Hindi ba't alam naman natin kung sino ang magaling? Hindi ba ninyo naisip? Paano kung papunla ito sa papel? Marami sa kanila nagkukuha rin sa ayaw. Pero ang totoo ay kalaban tayo. Kaya kailangan natin maging matatag. Hindi tayo dapat matakot. Hindi ito para sa isa lang, kundi para sa bayan. At habang may mga kagaya ninyo na nanindigan, kaya natin mabuhay ng kinabukasan ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pangarap. Ito'y panawagan sa pagkakaisa. Ito ang panahon ng kabataan. Tayong mga estudyante ang simula ng pagbabago. Kung ganyan ang puso niyo, magtibag ako kasama ninyo. Maghanda tayo. Ipaparating natin ang ating kahilingan, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Para sa Akademya, mabuhay ang Wikang Kastila! Ang langit ay pila ng alambong ng buhay. Ay mabuti kailangan sa loob ang mga isang sulat. Sa bawat sulong ng puso, nabuo ang pagkila, ang paglalanda, ang langit ng kailangan at isang panginoon, isang ina ang nagmaalala sa kanya. Isang anak na pagod na pagtitibakas sa isang lutong na walang kalaunan. Halika na, baka mahuli ka pa sa klase. Ano ba, inay? Ilang beses pa ako magpapaliwanag sa iyo na ayoko na. Konting tiis na lamang, Placido, para sa iyong ama. Ano ang masasabi niya kung hindi kita napagtapos ng kolehiyo? Ayoko na, inay. Ayoko na. Kahit ano mang gawin ko, mababa pa rin ang kanilang tingin sa akin. Kung hindi naman ako sasagot, ang tingin naman nila sa akin ay mahina at walang utak, tanga, bobo. At kung sasagot naman ako na magaling, nagmamagaling-galingan. Ayoko na, inay. Minsan man ay nakapag-isip ako na hindi sumuko, ngunit hindi ko na kaya. Gusto na. Placido, bumalik ka dito! Mukhang maganda ang mga nagiging. Ginawang Simon, kayo po pala. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Ayoko na po. Ang paaralan ay parang kulungan. Lahat ng ginagawa ko mali sa mga mata ng mga praile. Iniisip ko po, baka mas mabuting lumayas na lang. Pumunta sa Hong Kong. Magsimula muli. Hong Kong? At anong iiwan mo rito? Halika, may ipapakita ko sa iyo. Ano pong lugar ito? Dito inihanda ang mga bagay na hindi kaya gawin ng magdasal o bisyon. Dito lumilikha sa totoong bayan. Gamit ka naman. Kumusta na mga tuba? Ang mga tuba? Maayos ang lahat ng sila. Tamang timbang at tamang halo. Isa na lang ang kailangan ang panimula. Alam mo ba, Placido? Ang bawat imagsik ay nagsisimula sa isang tanong. Tama pa ba ang naiinip? Kung ang katahimikan ay pagtutusan, mas piliin ko na ngayon ay magbabago. Ang minsayan na, panahon na lang ang hinintay. Mabuti, Maestro. Maglakad ka ngayong gabi at makipag-usap ka sa piniliter namin.
makikita niyo sa lamayan ng isang tao sa lahat. Sabihin niyo, kabesa, at sasagot siya ng tanis. Kailangan na rin siya bukas. Isang mangsang pag-inarapan ng pagkakasama at pumunta sa Basilio, ginagawa ng ilan ng mga kikilang kumato. Malala na po talaga ang lagay ninyong potensya. Pero narito po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Basilio. Inong Simon. Magandang gabi po. Kumusta ka na, Kapitan Tiago? Basilio, sasabihin ko lang totoo. Kailangan kita. Kailangan ng bayan ng tulad mo. Sa loob ng isang oras, ay magsisimula na imang sikat sa pamamagitan ng Santiago. Bukas, ay wala nang aralan. Wala nang universidad. Wala nang makita kundi ang patayan. Ako'y handa at natitiyak ko ang aking tagumpay. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Kapag kami magtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kayang lumamay, ay ituring namin kaawat. Basilio, naparito ako sa iyo upang ihandog ang dalawang bagay. Ang iyang kinabukasan o ang iyong kamatayan. Sasama ka ba sa panig ng revolusyon o pipigit ka rin sa kasamaan ng pamahalaan tulad ng iba? Hindi ko alam. Pagod na ako. Wala akong lakas para sa laban at wala na rin akong pag-asa. Wala ka ng pag-asa? Hindi mo ba naalaala kung paano sinunog ang inyong bahay? Kung paano pinatay ang inyong ina? Kung paano kayo ginawang alipin sa sistemang ito? Kapag hindi ka ngayon kumilos, kailan pa? Kapag ikaw na ang sunod na biktima, ano sa palagay mo ang mangyari sa iyo? Kung sasama ako, ano po ang nais ninyong ipagawa? Laban, makinig ka. Sa kumbento sa Santa Clara, naroon si Maria Clara. Tulungan mo ako na iligtas siya bago pa siyang tuluyang mamatay sa mga kamay ng relihiyon. Ginoo, huli na kayo. Huling-huli na. Patay na po si Maria Clara. Basilio, nandito ka pa rin? Binibini Maria Clara. Huwag mo pilitin ang iyong sarili na bumangon sa inyong kama. Basilio, ano ba ang pasasalamat ko sa iyo sa magawa mo sa akin? Ngunit, ang aking sakit ay lumalala. Huwag mo sabihin yan, binibini. Maging matatag ka. Gagaling ka rin. Basilio, salamat sa iyong pag-aalaga sa akin. Ngunit, hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng katawan ko na lumaban sa sakit na ito. Maging isang kang magaling na doktor para sa akin at para sa kabutihan ng Pilipinas. Hindi totoo. Buhay pa si Maria Clara. Nararapat na buhay pa si Maria Clara. Iya'y duwag na akong dadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay ililigtas ko siya o bukas patay ka na. Ginoo, may ilang araw na nilubuhan siya ng sakit at ako'y laging dumadalo sa kumbento upang makabalita. Tingnan niyo, narito ang dihang ni Padre Salvi at Padre Irini. Patay na? Nang hindi ko naman nakita. Namatay na hindi man naman. Ang una niya mabuhay dahil sa kanya. Namatay. Nagtitiis. Ang dagat ay gaya ng pangarap, malawak, maalon, at minsan ay mapanlikha. Ngunit sa gitna nito, may ilaw pa rin tumatawag, siya.
ba? Ako lamang ang masyadong sabi. Bawat minuto ay parang isang taon kapag hinihintay ka. Mapagbiro ka talaga sa gani. Hindi na usong mga ganyang salita. Hindi ito biro. Bawat salita ko'y panata. Hindi lamang sa bayan, kundi sa iyo rin. Ngunit, paano kung hindi ako kayang sabayan ng panata mo? Hindi ba mas madali para sa iyo na ipagpapatuloy ang laban ng walang alalahanin? Ang laban ko ay para sa bayan. Oo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong mapabuti ang bayan. Sapagkat sa isang bayang malaya, nais ko ang tulad mong marikit at matalinong mabuhay na hindi kailangan piliin sa pagitan ng puso at lipunan. Mayroon na mga nagpupumilit, kagaya ni Juanito. Ngunit, iba ang ugali ni Juanito. Oo, maayos siya tingnan. Matalino siguro sa mga aklat. Ngunit, sa totoo lang, wala siyang malasakit sa kapwa. Lagi ang sarili niya ganoon. Kung tingnan mo ang ugali niya, puro pagpapanggap lang. May dali siyang tagla na hindi ko makakaya. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit ginugustong makasama siya ng mga tao tulad nitong na Victorino. At hindi ka ba nagagalit na siya ang tinatanggap ng lipunan habang ikaw ay laging inuusig? Ang tulad ng kagandahan ng puso ay hindi kailanman pinipili. Kung pipiliin mo siya, tatanggapin ko. Dahil ang pag-ibig ay hindi pang akin, kundi pag-unawa. Ngunit, paano kung ikaw rin ang laman ng puso ko? Ako'y pipiliin mo, ako'y lalaban. Hindi sa lipunan, kundi sa sarili. Upang mapatunayan na kaya kitang alagaan, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ay, Paulita, bakit ka pa nakikipagkita sa mga lalaking walang salapi at walang titulo? Sabihin mo nga, Iyo, magkakapalag ka ba kay Juanito Pelaez? Si Ginoong Juanito po ay may maraming kakayahan. Marunong siyang makisama, may talas na pag-iisip, at marunong siyang mapagtawa. Isa siyang tao na madaling hangaan sa panlabas ng anyo. Aba, marunong din palang kumilala ng kabutihan itong batang to. Ngunit, mas naririnig ko ang kabutihan sa iyong katahimikan, Isagani. Sa bawat hindi mo sinasabi, mas lalo kitang maiintindihan. Paulita? Salamat po sa inyong oras, Ginang de Espadanya. Ngunit kung iyong mamarapatin, may iwan ko muna sa inyo si Paulita. Hindi ko siya pipilitin. Hayaan siya ang pumili sa kanyang tadhana. Isagani, ikaw ang tunay na maganda. Isang masyadong nakapaaral na mapatulong akademya ng Kastila, naging si Basilio, Sandoval, Nelson, at mga iba. Ang balikan ito ay umanat sa bayan at nanakito sa mga taong bayan. Huli, anak, kalmahan mo ang iyong sarili. Ang mahal mo si Basilio ay nadakip. Sinasabing kasangkot sa lihim na samahan. Hindi yan totoo! Hindi kailangan papasok si Basilio sa anumang masama! Hindi siya rebelde! Isa siyang magagamot! Isang mabuting anak! Anak. Anak. Hindi ako papayag! Hindi! Hindi ko hayaan makulong siya na walang laban! Ako'y pupunta sa kumpento. Baka kayang kumbinsihin ni Padre Camora ang mga otoridad! May kapangyarihan siya, di ba? Pero anak, si Padre Camora ay hindi siya mabuting
Bakit mo akong hihingan ng pabor ng ganyan lang? Alam mo, marami akong kailangan. Di ba? Padre, pakiusap lang po. Huwag naman pong ganyan. Ano ba talaga ang kaya mong ibigay para sa kaligtasan ng inyong mga? Huwag po! Huwag po! Mas mabuti pang mamatay ako kasi yan ang kanapuri ko. Huli! 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 Tatlong buwan ang tagliliman. Wala akong kasalanan. Wala man lang paglilitis. At si Huli. Mukhang naging bisita ka ng mga pinangunan ni Palarang sa iyo. Don Simon, kayo pa ba talaga? Ako nga. At ako'y narito hindi upang ligtas ka, kundi upang alugin ang mga pagkakataong gumawa ng makabuluhan ng pagbabago. Ako isang latang na naman. Isang aniling walang isa-isa. Pinatay ang pamahalaan ng pag-asa ko, si Huli. Ako, ano pa ang silbi ko? Silbi mo? Marami. Ang bawat sugat mo ay alaala ng pagdidilim. Tingnan mo ito. Bukas, may pinin. Kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Lahat ng mga praile, mga mayayaman, mga alipores ng kolonyalismo, naroon sa gitna ng kanilang lamesa, isang lampara ang aking ihahandog. Makinang sa anyo, ngunit sa loob, nitroglycerin. Isang pagsanggo? Isang hatol, isang hustisya. Wala nang paglilinis. Isang apoy na lilinis sa bulok. At ako, ikaw ang magiging tagapagbantay. At kapag nagtagumpay, tagapagmana ng bitiin. Ngayon, sagutin mo ako. Ikaw ba ay lalaban o mananatiling alipin ng takot? Magkita tayo roon sa daan ng luwagi. At sa pagpasok ko, tumakbo ka na palayo. Si Juanito Pelaez at si Paulita. Tagbilis ng panahon at tagbilis rin ng mga nagsasakit. Mabuhay ang bagong kasal! Isang marating kasalan, abang makakasbog ko ng tumakas. Mas ko siya para sa kasal niya. Pumili ang pinaliguran ng makas. Pero hindi pa ito ang makas. Ngayon na ang simula ng kanilang wakas. Hindi ko naman ibigin ng natin, pero kaya ko bang mamili. Mabuhay ang bagong kasal, tunay ng pinagpala. Si Paulita ang tunay na Diyosa ng kasaysayan ng gabi. Juanito, ikaw ang pinakamapala sa buong Manila. Ngayon lang ako natuwang makasama sa isang kasalan. Don Simon, hindi kayo kailanman nagkulang sa kagandang loob. Ilagay ko ito sa gitna upang makita ng lahat. Kagandahan sa ibabaw, kamatayan sa ilalim, isang sindi at babalot ang dilim sa kanilang kasinungalingan. Mabuhay ang bawang kasal! Mabuhay si Juanito at Paulita! Pansinin mo ang lampara, Padre Irene. Di ba ito'y gawa ni Don Simon? Oo, at ayon sa kanya, isang espesyal na regalo. Mainam sa gitna ng habang. Hindi ba? Sana'y ay may alak sa
na tila. Malamig ang gabi. Ang lampara, tila may kakaibang anyo, ngunit anong malasakit natin? Tayo ay nagdiwang. Isagan, dapat ko siyang hanapin. Hindi ko hayang masawi si Paulita. Hindi. Isagani. Basilio, ikaw ba yan? Ano nangyari? Wala nang oras. Isang lagpara gitna sa piging. Gawa ni Senyor. Mataglay na dinamita. Lahat ay mapapasabog. Si Paulita, nandun siya. Kasama si Juanito. Hindi. Kailangan na nating lumayo. Alam kong hindi ka na niya mahal. Ngunit isipin mo naman ang iyong sarili. Lumayo na tayo, Isagani. Baka madamay pa tayo sa pagsabog. Hindi maaari ito. Bukas ay may iba na siya. Ngunit ako'y lalakan. Napakahusay ng pagkaayos itong Timothy. Ang lamparay ang imo'y bituin sa gitna. Tunay nga po, Padre. Isang handog mula sa isang mabuting kaibigan. Ngunit, sino nga ba ang nagpadala niyan? Di ba sa simulay walang nagsabi kaninang kaling? Wala namang nakasulat. Tila isa lamang regalong walang pangalan. Ano ito? Isang makinis na papel. May pulang tinta. Manes es el Fares. Juan Crisostomo Ibarra? Ito nga ang sulat kamay ni Crisostomo Ibarra. Nanguhulugan ang kasulatan ito ng papatayin ko kayo lahat. Hindi ito isang magandang biro. May mga babae pa naman. Mamatay na ang ilaw, Padre Camora. Magitaas ng minsan. Ang lampara. Baka ito'y isang bita. Santa Maria, isa itong pagkakita sa ating buhay. Ibigay ang alarma. Hanapin ang taong iyon. Sino siya? Ang papel. Ang pangalan. Di ba patay na si Ibarra? Hindi. Siya ay nabuhay. Ngunit hindi maaari na siya ay si Simon. Ibinigay ng langit ang pagkakalaman at pinanikaw na ligtas sila, hindi para kay Paulita, kundi para sa mga wala namang kasalanan. Kalikalungan ako niyan, ang mga likitan ng lusang kalatan. Simula ng isipan, ang plano ni Simon ay natupad na rin. Hinanda niya ang pagkakataon at sumaka ng paanda para sa kanyang paglusulan. Hindi na nangulugan ang ibabaw na yung mga kagamitan, kagaya ng mga bomba, ay maging pabayan na kayo sa ating mga kagamitan. Isip sa isip, lakas sa lakas, kapangyarihan sa kapangyarihan. Dapat hindi naman napakala ng Kristina. Kung hindi napasa natin sila upang magkakabayan ng sitaw nito. Dumating na ang panahon. Ang mga pinatayan, ang mga lupang hinakaw, ang daman ay napakapakan. Ngayon ay babawain natin. Kabe Santales, sa bukas ng umaga, lulusog na tayo sa bayan. Handa na ang mga tauhan. Simula pa lang ito, sa buong Luzon, hindi ang mga naaapi. Isa lang ang nangyayari sa amin. Lumaban kayo ng laban. Kung marami kayong mapapaslang sa may sa galing, ay mas mainam. Wala tayong itinignan. Lahat ay papaslang. Mapapagay o mga gwardya sibil, lahat ay papaslangin. Lakarin niya, mga rebelting halang ng bituka. Wala kaming kasalanan. Kami mga magsasakang galing lamang sa bukid. Mga kasabot ang tulisan, patikimin ng balak ang kailangan. May anino sa bato. Sa itaas ng bangin. Tumigil ka. Sino ka? Tila, kilala ko siya. Si Tandang Selo!
ang matatang ama ng tulisan, ang evolusyon. Sige,